nasa linya po ng aming telepono si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Director General Aaron Aquino. Magandang umaga po, Director General Aquino, sir. Magandang umaga sa Erwin. Sir, hingi lang po kami ng update dito po sa 2 bilyong pisong halaga ng shabu na nakumpiska ng PIDEA sa isang raid kasama ang PNP sa Cavite at 2 Chinese national ang patay ho dyan. Kumusta ho ito? Well, sa operation na ito, ito isang grupo lang ito yung nagtayo ng drug laboratories sa Ibaan, Batangas. Erwin, kung naalala mo ito. Last year na dismantle ng PIDEA, 2 yun. Konektado yung mga drug group doon at saka sa drug group dito. So, parang isang grupo lang ito. At itong mga persons of interest namin, hindi lang 2 Chinese na napatay. They're all Chinese actually. Yung isang Chinese na kalabas ng bansa and we are coordinating with our international counterparts sa China para bigyan kami ng informasyon tungkol sa pagkatao nitong isang Chinese na ito. Yung isang Chinese naman, we assume nandito pa sa Pilipinas and we are coordinating with Bureau of Immigration para sa malaman kung nandito pa nga ba siya at ito pang informasyon tungkol sa isang Chinese na national na yon. And the other one, isang Filipino-Chinese kung saan siya may-ari nung warehouse at we will summon him and hopefully pag nakita namin talagang he is involved then papailan namin siya ng kaso, Erwin. Sir, ano nangyari sa 2 napatay? Ano ba ito? Nanlaban? Ano ba nangyari dito? Ayaw sumuko? Kaya napatay? Nangyaring yun ng hapon, mga alas 4 ng Sunday. It's actually a holiday. Siyempre Sunday yan. So, itong 2 Chinese na ito ay nagre-repack. And nagkaroon sila ng agreement that there will be a sale of 1 kilo of shabu. So, nagkataon naman nung pumunta tayo rito doon sa area. Alam natin kasi yung kilos ng grupo, Erwin, kasi naka-infiltrate yung tao natin sa grupo na ito. Correct. So during the time na pinasok na namin itong warehouse nila, nabigla, they were caught surprised na yung ating ahente ay papasok na sa loob. At yun na nga, nagkaputukan na doon at well, they opted to fight it out with our agent. So gano'n na nangyari doon. Anyway, sir, so saan ho itong mga droga? Nandiyan ho sa headquarters ninyo at pinaprocess na po ito? Yes, nagkaroon lang ng inventory kahapon doon sa mismong lugar and then eventually ita-transfer na namin sa aming dito sa aming sa opisina namin sa PIDEA para mailagay sa ang tawag nito sa aming state of the art na facility na isang room facility para eventually pagdating ng araw susunugin din namin ito. Opo. Panghuli na lamang General Aquino, sir, kumustahin ko lamang po ba yung supply po and demand ng shabu sa ating bayan since hinigpitan na ho natin yan, pero sabi nyo nga dati last year may nakalabas nga galing dyan sa mga magnetic lifters na yan. Kumusta na ho ito? Nagbago na po ba ang bentahan ngayon? Medyo pahirap na ba o marami pa rin nakakalat dyan kaya mura pa rin ang shabu? What is happening? Ang presyo ng shabu ngayon, Erwin, medyo tumaas na, no? From low as 1,200. Ngayon, ang average is nasa 3,500 na. Aba, medyo dumoble na. Ngayon. Medyo tumaas na siya ngayon. Ano itong reason na ito, sir? Kasi kumukonte ang supply na? Totoo yun. Medyo naubos na nga yung nailabas niyan sa magnetic lifters. Yung 11 billion worth na yan. And sana medyo mumura uli sana kung nailabas itong 274 kilos galing sa Tansa Cavite. Naku, Diyos ko po. Mabuti na lang na naharang natin ito. And definitely makikita natin ang supply medyo nahirapan sila dahil pinagtigting talaga ng Bureau of Customs. At ang PIDEA, at saka yung interdiction unit namin sa mga seaports at saka sa airport. So ngayon, ito yung ginagawa nilang isang modus, yung shipside smuggling. Kaya yun, natuntunan namin itong Tansa Cavite. Kaya well, naghahanap sila ng ibang modus pagdating sa mga
pag-smuggle at saka drug trafficking, Erwin. Kaya nga medyo humihina ngayon ang supply. Talagang nag-iisip sila ho, sir, ng pamamaraan. Alam nila na alam na ho ninyo. Pero they're trying to be like one step ahead of you. Pero syempre, pinag-aaralan nyo rin ho ito. Yung kanilang mga susunod na hakbang kung paano at saan nila ipapasok itong mga illegal na droga na ito, General. Yes, lagi kami nagmi-meet, nagkakaroon kami ng reassessment sa lahat ng mga operations namin ginagawa. And we are constantly coordinating with our international counterparts, katulad niyan sa China, Taiwan, Hong Kong, dyan sa iba pang parte ng Asia and even in Europe. Nagpo-forge kami ng aming mga bilateral agreement para mas maganda ang collaboration and partnership namin. Ayun, nako, Sir Aquino, maraming salamat po. Director General Aaron Aquino ng PIDEA. Good morning, wonderful job, good job, sir, sa inyo at sa inyong mga tauhan. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Erwin, mabuhay po kayo.